Magkalaban po yung dalawang leader ng torneo na si Grandmaster Wasiso at Grandmaster Hans Mokniman dito po sa ginaganap na Grandchester Superbet Rapid and Blitz Poland 2026. At sa laban na ito, talaga pong napabilib ako. Sobra sa kanilang dalawa. Ano ang nangyari? Puti po dito si Niman, ang tinira niya po E4, sinagot po ni Wesley ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop lang po sa C4, and then Knight F6. Yan po yung tinatawag nilang Italian game na 2 knight separation. Ang iba, ang ginagawa dito, agresibong umaatake, pero ito pong si Niman dun lang sa basic, nag D3 lang, dinipensahan lang po yung pawn sa E4. Na sinagot po yan ng Bishop to E7 ni Wesley, na medyo kakaiba sa nakasanayan natin na bishop lang po sa may C5. So medyo makunat yung approach. Ang ginawa po, nag-develop and then nag-castling, tumira po ng castling din, and then nag-D6. Ayan, normal development lang. After D6, nag-A4. Ito pong siniman, agresibo po sa may queen side. Gusto niya pong mag-expand. Na sinagot ni Wesley Suyan ng A5, wag kang magulo. Relax ka lang dyan, boy, na tinirahan naman ni Niman ng H3. Ang idea po ng H3, ayaw niya pong ipapin. Pero sinagot ni Wesley Suyan, ayaw mo akong pumunta dyan, dito ako pupunta sa E6. Hinamon lang po yung bishop na kung saan, abay, sinagot po ni Hans Mokniman ng mainline yan. Tumalon yung kabayo. Balik ko lang, no? Ayaw niya pong tikman yan. Kasi once na kinapture niya, mabubuksan po yung F5, lalakas yung Tori dito. May mga lusot dito yung Reyna dyan eh. Tapos night maneuver na ganun eh. Ganun po mangyayari. Kaya ang tinira nga po nag-knight to D5, hinarangan na lang. Pagkaharang, kinapture po yan ni Wesley. At kung papansinin niyo po yung oras nilang dalawa, lamang po si Wesley. Ang time control, 25 minutes plus 10 seconds increment, pero sa sobrang bilis ni Wesley, tumaas yung oras niya. Si Niman medyo bawas na. Binawi po yan ng pawn. Pagkabawi ng pawn ay yun, umangat yung kabayo sa may B4 na kung saan Wesley so mabilis pa rin tumira. At si Niman medyo nag-iisip pero mukhang alam niya din naman ang idea po ng knight to b4, inaatake yung pawn at mukhang hindi madipensahan. Abay, dyan po kayo nagkakamali kasi may tirada pala dyan d4 na pinawalan ni Niman. Ang tema niya ganito po, ipakita ko lang libre po ito eh. Pero pag kinapture mo agad dyan, may text dito, malilibre din eh. Ang tanong, coach, capturein muna natin. Hindi ginawa ni Wesley so yan eh. Anong mangyayari? Abay, kakapturein lang. Tapos pag kinapture mo ito, yes, libre. Kaso may knight to F5 yan. So, ang threat po ito. Tapos may hataw dito. Coach, simple lang yan, atras natin. Tapos bishop b3 lang. So, sasabihin nyo, coach, lamang ng pawn, di ba winning yan? Yes, lamang ng pawn, pero hindi winning yan. Kasi example, mag d5 ka. Okay, control mo yung gitna, lamang ka ng pawn, tirahan ka ng bishop to g5. Yung pin po na mararanasan mo dito medyo mabigat. Yung pressure na ibibigay later on ay antindi. Kahit lamang ka ng pawn, sobrang aktibo lahat ng pyesa ng white. Kaya sabi nga ng engine, close to equal yan, may konting kurot pa sa white eh. Balik po natin doon. Kaya ang ginawa ni Wesley, tinulak niya. At pagkatulak, tumakbo po yan sa may dito na kung saan, coach, libre na naman yung pawn pero hindi po tinix. Kasi pag kinapture mo, makakain lahat, malilibre din to. Equal. Ang ginawa po ni Wesley, nag C6. Yan, number 1 engine move actually. Pagka C6, kinapture and then pawn takes. So, ang pinaka-idea ni Wesley, gusto niya D5 para solid yung gitna. Na sinagot lang po ng C3. Ayun. C3, umalis ka dyan, kabayo. Siyempre, isipin nyo atras nga, no? Pero hindi po umatras yan. Nakipagsabayan si Wesley, nag D5 eh. Ang idea niya ng D5, in case na dito ka umatras, may ganun. So gusto niya yung bishop na yan, umuwi na yan doon para wala na masyadong pressure na binibigay. Kumbaga, hindi po siya nagko-control dito sa diagonal na to. Anyway, sinagot po yan ni Niman nang umatras na nga at pagka-atras, umatras din yung kabayo. Pag-atras ng kabayo, since malakas po yung ito pong pawn, sabi ni Niman, I need to get rid of that. Tinulakan. Hinamon na kung saan kinapture ni Wesley, binawi po ng kabayo, and then tumalon yung kabayo sa may ipot. Ngayon, ang gandang tingnan ng knight na to, napakalakas mong tingnan, no? Pero sabi ni Niman, malakas yung knight mo, try natin pabagsakin.
Pagka bishop to d3, inaatake yung kabayo, tumira lang si Wesley ng bishop to d6. Ayan, inactivate niya din to. Bakit? Kasi yung knight na ito sa f3 pwede din tumalon. No? Ang ginawa po dyan ni Niemann kumpletuhin ko muna development. Ayan, nag-bishop to e3 develop. Pagka bishop to e3, nag-f5 na si Wesley. Solid yung kabayo. Solid yung kabayo sa may e4 na tinirahan ni Niemann ng talon. Ayun. Kaya niya pala inuna yung bishop dito para pagtalon in case nakainin mo, siguro dito po may control yung bishop, no? Anyway, sa posisyon na ito, ang sabi ng engine, number 1 engine move is to go queen to e8. Depensahan mo to, tapos may pressure ka pang binibigay, tapos pwede ka pang lumipat dito, medyo may konting dating din, may kurot sa posisyon. Ang ginawa ni Wesley, tinira niya po yung simple, kinapture niya agad 4 minutes po siya nag-isip na kung saan binawi, and then tumira lang ng queen to e7. And ako nung tinitingnan ko after queen to e7, hala, ang ganda ng posisyon ni Wesley baka mapabagsak to. Hindi lang yun. Later on yung knight kasi tatalon dito, lakas ng knight no? Kain mo, papalit yung isa. And I think that's already winning kasi nga bad bishop, di ba? Yun yung nasa isip ko pero mali pala ako nang naiisip dyan dahil according sa engine evaluation, lamang ang puti. Paano? Ito po yung gagawin, no? Ginawa ni Niemann kinapture niya po yung kabayo. Siyempre, iisipin mo, mali tayo kasi pagka-pontex ko, ayan may depended na pass pawn. Diba? Tapos eto babagsak. Alay, hindi babagsak yan. Kasi may tiradang kinapture lang yung tore. Binawi po. And then sinimplihan ng queen to d4. Lahat number 1 engine move yung pinapawala ni Niemann. Pagdating po sa oras lamang si Wesley. Kasi 15 minutes pa siya mahigit, 12 minutes lang si Niemann. So mahigit 3 minuto ang kalamangan. Pero sa posisyon na ito, nako po, napakahirap ng laruin for the side of Wesley. Mukha lang maganda yung dependent pass pawn pero fully stop na yung pawn na yan. Hindi na maitulak yan. Lakas ng bishop dito. Ganda ng dating, no? Tapos yung pawn na to mukhang weak pero hindi yan weak kasi kahit mag-rook to e8 ka, thinking na pababagsakin mo, sobrang ganda po kasi ng tiradang queen to d4. Ang idea kasi niyan, queen to b6, ayan tad-tad ng atake yung tatlong pyesa na hindi madepensahan ng sabay-sabay. Kaya napilitan si Wesley mag-rook to b8 Ayun para hindi makapag queen to b6. Pagka rook to b8, nag-rook naman sa may f1, inactivate ni Niemann yung kanyang tore. Grabe yung knight, di makagalaw po. Wala na, bantayan Hindi makagalaw. Pagpunta ka naman dito, baka ipin ka pa na ganun Ayan Hirap ng posisyon. Kaya nga po ang ginawa na lang ni Wasiso dito, nagpasingaw. 8-6, pasingaw. Bakit? Kailangan niya din po talaga yung pasingaw na yan. Kasi may tirada na pala dito si Niemann, napakagandang pawn sacrifice. At ginawa niya yun. E6 lang. Ano po ang intention ng E6? Eto, rook F7, tapos mamatiin kang ganon. Coach ang tanong, libre yan Hindi kainin lang. Kinain ni Wesley. Ang punto pala niyan, gustong makapasok yung reyna. Ayun, queen to A7. Pressure sa kabayo. Once gumalaw, yari yung tore. Kaya napilitan mag C5. Unang tingin coach, ayan C5, ganda. Diba? Lamang ng pawn. Depensado lahat. Baka pwede mo nang hamunin later on Pero, libre lang kasi yung C5 na yan. At lahat po yan ay engine move na nakita ni Niemann. So, pagka-capture na sa C5, kinapture yung B2 Of course, bumawi kahit papano. Ngayon, dito, may tirada si Niemann na na-miss. Ang tinira niya po kasi ay bishop to d4. Ang best move po is rook to f8. Ipapakita ko yung malaking diferensya. Bakit? Ang tinira niya po kasi bishop to d4, hitting the g7 para matihin. Na sinagot ni Wesley ng queen to g6. Para dumipensa sa mate, tapos mangmati na din. Na sinagot naman ni Niemann ng rook to f2. Ang rook to f2, ang ganda niyan. Pag pinalit po kasi yan, i-endgame mo, talo agad ang item sa kadailan na may ganun babagsak to, magkakapaspon yung knight, hindi maganda ganun po mangyayari. Kaya pasado rook to b1. Ayan, pagka rook to b1, aangat yung king, pasado naman. Tapos tinirahan po yan ng check
Pagka-check, nag-G3. And then pagka G3, nag-knight sa C7. So ang pinaka-tema niya po, hinarangan po yung mate. At pangalawa, meron siyang mga knight move dito. Okay? Ano ngayon? Ang tinira po ni Niemann is nag-H4 At pagka H4, mali daw tinirahan ni Wasin ng napakagandang queen to C6. Number 1 engine move. Bigla daw lamang na yung tem. Ngayon ang tanong ko, anong pinagkaiba ng check muna? Babalik tayo doon, okay? Balikan po natin. Ayan. Ang number 1 engine move nga po kasi ay check. Papakita ko yung malaking diferensya. King move. Anong pinagkaiba niyan? No? Bishop D4. Ayun. Sinundot muna ng check bago Bishop D4. Ano ngayon? Ganun din Queen to G3, Mamatiin ka pa rin, di ba? Tapos saka mo ihaharang Rook to F2. Ano ngayon? Ganun pa rin. Check na naman. Aangat ka. Check na naman. Haharang ka, haharang din. 'Di ba? Ang malaking pinagkaiba po, 'di ba? At tinira ni Niemann ito kasi wala siyang magawa nung nandito pa yung king. Pero since yung king nasa H7, ang malaking diferensya, may tirada na Rook to F7, hitting the knight and hitting G7. Hindi madepensahan. Yung king kasi wala sa G8. Yun yung malaking diferensya sa tirada ni Niemann. Siguro may tanong kayo, coach, no? May check naman Pag chumek ka pala dyan, dadahan-dahanin ka lang. Tatakbo lang, check. Takbo ulit, check. Takbo ulit, check. Takbo ulit. Tatakbuhan ka lang hanggang makadikit yung king sa tore at wala ng check. Ay yung ubos na. Yun yung na-miss ni Niemann. Kaya balik po tayo sa mga pangyayari. Yun yung malaking diferensya. Pagkapunta doon, naggaganon, gumanon, syempre, ganun pa rin nangyari, king move, check, ganon. Tapos nakapag-knight move. Di ba, wala na po siyang ganyan. So, yan yung nangyari. And then, nag-H4 na lang. Ngayon, pagka-H4, Queen C6, napakagandang tira. Ngayon, pagka Queen to C6, nag-capture sa pawn na mali. At dito po, winning na si Wesley. Yun nga lang, na-miss niya yung napakatinding sacrifices na dapat gawin. 2 minutes na kasi si West Ang tinira po ni West, knight to E6. Equal. Ang best move, eto, E3. Ipakain mo yung pawn na pag kinapture mo, example kinapture, tulak na naman. Mati po kasi. Grabe, Balik natin. Coach, wag natin tikman yan. Depensa natin yung pass pawn or atakihin. May queen to C4. Yun ang mangyayari. Pag kinapture mo to, papasok na. Aray ko po. Ganun pala dapat. Winning na. Hindi nakita ni Wesley yung E3, nag-knight to E6 na kung saan tinirahan ng queen lang doon na sinagot ng rook para hindi po makacheck kasi ang tema niyan, check doon niya. So, napatakbo or napacheck, umangat, and then nagtulak ng pawn. Pagkatulak ng pawn, kinapture, takes, and then tulak din si Wesley. Tumakbo lang po sa may G2. Kasi nga, pag dito ka pumunta, baka tirahan ka ng ganun. Tapos, checkin. So, tumakbo sa G2 na nag-queen lang sa may D7 si Wesley na sinagot ng queen to A6. Ayan, para dumipensa din. Ngayon po, according sa engine evaluation, this is very equal. Ang mangyayari po kasi dyan, pareho silang may pass pawn Pareho nilang iintindihin yung pass mo nila at eventually makakapture. Ang problema ni Wesley, 59 seconds na lang siya. Samantalang si Niemann, 2 minutes and 30 seconds pa. Ayan yung nangyari. Tingnan nyo. Inatake yung pawn. Okay, dumidepensa pa rin. Ganyan palaga magiging tema niyan. And there you go. Lahat po yan force Wala kang magagawang improvement kasi pareho kayong magbabantay. Ngayon dito, equal na equal po ito. Pero tingnan nyo kung paano nilaro ni Niemann. Under time pressure, medyo bibilisan na lang natin Ayan Rook F2. Queen A8 gusto ipalit. Pero hindi pinalit ni Wesley, chumek. Tapos bumalik. Bumalik na naman. Gusto nang itabla ni Wesley kasi drawish naman na talaga. Pero si Niemann, tingnan nyo, wala Tingnan nyo 29 seconds si Niemann, 57. Tumakbo doon, nagpilit pa, binago. Bumalik na naman at nag-Queen to F3. Nagpipilit pa. Pagka Queen to F3, umatake lang po sa pawn si Wesley, dumipensa. Pinalit yung tore at ang ending napalit na. Same side yung pawn, very symmetrical, time pressure sila, queen endgame, itatabla na dapat, diba? Pero tingnan nyo si Niemann, nag-Magnus wannabe.
Mm. Tapang ng king. Promise, bilib na bilib ako kay Niman habang naglalaro. Kasi, for you to bring out your king in danger, just to play on, ibang level yung tapang mo, sir, pag ganyan. Ayan, oh. Oh. Grabe yung king niya. Ngayon, pag in-endgame po kasi yan, mananalo si Niman dahil aktibo yung king. Of course, hindi mo endgame. Ayan, nakakatakot lang, oh. Oh. Diba? Nag-iiba talaga si Niman eh. Oh, iniiba niya talaga, oh. Oh. Talagang nagpipilit si Niman. Tingnan nyo, mahirap pilitin to. Equal to eh. Pero tingnan nyo Niman, nagtatry pa ng H5. Oh. Iba't ibang klaseng pilit yung trinay niya dito eh. Ayan no. Oh. Oh, tulak na ng pawn, di ba? Tulak ng pawn. Oh, gawa nun. Ganon. Akala ko magtutulak pa eh. Pero sabi ni Wesley, magtigil ka Niman. And gimme na kita talaga ng pure pawn. O, kinapture takes. At ito po ay madali ng itabla. Bakit? Ayan. Pibigay ko lang yung tema. Wag na wag kang pupunta dito or dito. Kung sinong unang umapak dyan, baka matalo pa. No? Like for example, pumunta ka dito, titirahan ka ng ganun. Ngayon aatras ka, baka makapagtulak na eh. Pwede na ata ito eh. Ayan, no? Takes. Bigla nag-winning pa, di ba? Medyo kung sinong aapak doon, siya yung mahihirapan. Balik natin doon. Ayan. Kaya ang ginawa dyan, eto eh, ayan. Ganun. Pabalik-balik. Pag si Wesley kasi umapak dito, yari din siya eh. Wari, umapak siya, yari ka, may ganun. Hindi, tabla pa rin pala. Tabla pa rin. Pero siya, yung kabilang side bigla magpipilit. Actually, drawish pa rin pala kahit umapak ka dyan. Kaso, hindi ka naapak para sure na madaling itabla. At ayun na nga po, nagpabalik-balik na lang sila at nauwi yung laro sa tabla. So, pareho pa rin po silang leader with 10 points out of 14. Ngayon, may dalawang laban pa eh. Ito ang nangyari sa sumunod na laban. Kalaban ni Wesley, si MBL, yung sumusuki sa kanya, ang laro nauwi sa tabla. Si Sila Naidorp. Ngayon po, si Niman puntahan natin. Kalaban ni Niman, ito pong si Duda na tinalo niya. Tinalo ni Niman si Duda. Tingnan niyo po yung oras ni Niman. 16 minutes, segundo na lang si Duda. No, mabilis ko lang ipakita sa time tayo mag-focus. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Ayan, 25 minutes yung time control. Tingnan niyo So, Petrov, pero tingnan niyo yung time medyo mabilis pa sila pareho. Ang bilis pa nila pareho, di ba? Pero eventually, ayan, Niman mabilis pa rin. Si Duda, isip na ng isip. Si Niman mabilis pa rin. 14 versus 23. 14 versus 23. Tapos ang nagpipilit si Niman. Ayan, 23 versus 17. Nakita niyo kung gaano niya dinodominate sa time. Speed ang pinanlalaban dito ni Niman. 22 minutes pa siya, 6 minutes na lang. 1 pawn up. Ayan, 1 pawn up. Dahan-dahan lang. Ayan, 22 minutes versus 2 minutes halos. Grabe. Tapos 1 pawn up ka pa. Wala eh. Maubos ka talaga pag ganyan. Dadaan-dahanin ka lang sa endgame. Bumagsak yung pawn, binalik. Pero eto, wala na. Wala na eh. Panalong-panalo na to. Wala, lumapit na eh. Wala. 1 pawn up eh. Dito na, paresign na lang. So dahil natabla si Wesley kay MBL, nanalo si Niman, solo lead si Niman with 12 points. 11 lang si Wesley. Last round, kalaban ni Niman, si Watatsek natabla. Si Wesley naman, natabla, Duda. Ayan po ang nangyari. Kaya ito ang naging standing ng Rapid Event. Ipakita po natin ang standing ng Rapid Event. Champion si Niman sa Rapid with 13 points. Samantalang 12 points si Wesley, tapos sumusunod si Fedosip, tapos maraming 9 points. Anyway, hindi pa po tapos yung laban Hindi pa tapos ang torneo sa kadahilanan na may Blitz event pa. 18 games of Blitz pa yan. I-add yung score and then saka natin malalaman kung sino ang champion. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari sa mga susunod na laban. Salamat po sa mga sumuporta at nanood ng ating live streaming. Grabe live stream natin kagabi. 3,500 sa YouTube.
1,000 plus sa Facebook. At salamat po sa mga nag-download ng ating Biyaherong Chess Coach app. Meron na po tayong 3,200 plus na users. Ayun. Thank you po. Sana po masuportahan nyo yung app natin. Hintayin nyo po yung paglabas niya sa Apple Store. Ngayon, nasa Play Store pa lang pero lalabasin po yan sa Apple. Muli ito po yung coach, Billy Master Daniel Causo. Samahan nyo ulit ako mamaya live streaming gabi sa Blitz event. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Bye-bye. Salamat ulit sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.